Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update kay Pacquiao, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So inilabas na nga po ang resulta ng naging VADA test sa ating pambansang kamauman ni Pacquiao pagkatapos ng kanyang naging laban kontra kay Mario Barrios. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam ay pagkatapos ng laban ay agad dinadayo ng VADA si Pacman para magsagawa ng blood test upang masigurado na wala itong ginagawang pandaraya sa mga laban niya. At ibinunyag po mismo ng WBC President Mauricio Sulaiman sa kanyang official social media account na natanggap niya na daw ang final result galing sa VADA ng blood test kay Pacquiao at Barrios. At lahat umano negatibo ang resulta. Kaya ibig sabihin umano nito ay malinis talaga na fighter ang nag-iisang 8 Division World Champion ng boxing. Isang malaking sampal na naman po ito para sa mga bashers ni Pacquiao. Pagkatapos po kasi ng napaka-impresibong performance na ipinamalas ng ating pambansang kamao kontra kay Barrios, ay napakadaming banyaga na naman ang bumabanat sa mga comment section sa iba't ibang post sa social media na napaka-imposible daw na nagawa pa ni Pacquiao lumaban ng buong 12 rounds sa edad na 46 anyos, lalo pat hindi ito naging aktibo ng 4 na taon. Wala umanong ibang fighter ang kayang gumawa nito maliban na lang kung gumagamit ka ng pinagbabawal na gamot. Kaya may mga kumbinsido pa din ng mga bashers na gumagamit daw ng bawal na gamot si Pacquiao kaya naging maganda ang performance nito at naitawid ang laban sa sukdulang 12 rounds. Pero dahil nga po negatibo ang lahat ng naging resulta ng VADA sa lahat ng test na ginawa nila kay Pacquiao magmula sa training camp hanggang sa pagkatapos ng laban, kaya naman sampal talaga ito sa mga mukha nila na malinis na fighter talaga si Pacquiao. Sa kabilang banda naman mga idol ay kung atin nga pong matatandaan ay sinabi na mismo ni Ryan Garcia sa kanyang nakalipas na interview, nakakalas na siya sa Golden Boy Promotions nang dahil sa binabarat umano siya ni Oscar De La Hoya at nawala umano itong tiwala sa abilidad at kakayahan niya pagdating sa sports ng suntukan. Kaya naman nagbigay po ito ng kondisyon kay De La Hoya kanina lamang. Napapayag lang daw siya ulit na lumaban sa ilalim ng Golden Boy Promotions kung babayaran siya nito ng hindi bababa sa $20 million o mahigit 1.1 billion pesos. Bagay na napakalabo pong mangyari, gawa nang nanggagaling pa lang siya sa pagkatalo sa kamay ni Rolando Romero. Bukod dyan ay malaki po ang posibilidad na mauwi sa demandahan ang dalawa dahil may natitira pang isang laban si Garcia sa pinirmahan niyang kontrata sa ilalim ng Golden Boy Promotions. Kaya naman kung magmatigas si Garcia na hindi tanggapin ang ibibigay ni De La Hoya na huling laban niya sa Golden Boy, ay paniguradong magsasampa ng kaso si De La Hoya ng breach of contract kay Garcia. Samantala, kinumpirma naman nga po WBO welterweight champion Brian Norman Jr. na si Turki Al-Ashik ang may kagustuhan na ilaban siya kay Devin Haney, dahilan kung bakit naikasa agad ang kanilang sagupaan sa November 22. Paliwanag ni Norman na hindi umano si Haney ang humingi ng laban at bagkus napilitan lang daw ito nang dahil sa laki ng offer na ibinigay sa kanila ni Turki. Salungat sa pinagkakalat ni Haney na siya ang naghamon kay Norman para ipakita na matapang siya. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.